Next month ay ang Reformation Month. Alam natin na noong October 31, 1517, nagkaroon ng ganitong sa kasaysayan ng pangangaral ng salita ng Diyos na napalaya ang Ebanghelyo mula sa iglesia na nagtuturo ng salvation by good works. For sure, marami ang mga churches, pastors, and even Christians na mag-highlight ng magagandang contribution ng Reformation. And rightly so. Pero bilang isang mangangaral na nag-aaral ng Reformation, isa sa fascination ko sa pag-aaral ko sa Reformation ay yung subject na tinatawag naming the mistakes of the Reformation. The movement, being an imperfect one, had its own shares of blunders. Dalawa dito ang gusto kong banggitin. Alam ba ang tinatawag na affair of the sausages? Nagsimula ito noong 1522 sa Zurich, Switzerland, nung nalaman nila ang reformasyon, ang kamalian ng Iglesia Katolika, sa panahon ng pag-aayuno nila ng Lenten season para inisin ang kanilang mga Katoliko noon. Ang ginawa nila, naghanda sila, nagpiesta sila ng mga sausages. Sa panahon ng munggo siguro ang kinakain nila. At alam natin ang magiging result na piko ng maraming mga tao at nakita nila ganito ba ang reformasyon, napaka-radikal at nakakapang-asar. Sa France, 1534, meron tinatawag na affair of the placards. Ang affair of the placards ay nagsulat sila ng mga parang pagwewelga ngayon at pinakita doon ang mga mali at panlilinlang ng Catholic Church. Again, napikon ang hari at maraming mga tao at inisip nila, ganito ba ang Protestant doctrine? Well, ang tanong dito, tama ba ang mga Protestante sa kanilang doktrina? Siyempre, sasagot natin, oo. Napakatama nila. Hanggang ngayon, tama pa rin ang daladalang doktrina ng mga Protestante. Pero ang tanong, tama ba ang pamamaraan nila? At alam natin na maraming natisod at natakot noon sa kanilang mga relihiyon na ang protestanteng relihiyon pala ay magulo, bayolente at namimilit na uri ng Kristyanidad. Sila pala yung mga unang cage stage ng mga Reform at ng mga Calvinist. At alam niyo, gusto ko ipakita dito, ganito ang nagagawa ng isang pananaw na hindi balanse pagdating sa kasigasigan at sa katotohanan. Somewhere along the line, alam natin may katotohanan tayong dala, pero dito sa experience na ito, hindi pala sapat na katotohanan lang ang dala natin, o kaya naman kasigasigan lang ang dala natin. Kailangan may tamang pagbabalanse ayon sa salita ng Diyos. Kung nagkamali ang mga taga-Zurich, nagkamali ang mga taga-France, mayroong unang mga nagkamali sa Biblia. Ito ang bansang Israel, na sa kanilang karunungan at kaalaman sa lumang tipan, ang makikita natin ay sobrang masigasig nila sa katotohanan ng lumang tipan, pero sila ay ayon kay Pablo naging ignorante pagdating sa tama na katuruan pagdating sa bagong tipan. Pagdating kay Jesucristo, hindi nila naintindihan ito at ipinilit nila ang kanilang kasigasigan. Isang magandang halimbawa na dito ay si Apostol Pablo. Napakamasigasig niya, pero dahil hindi niya pinaniwalaan ang tamang doktrina pagdating kay Jesucristo, ang naging resulta ay isang Saul na mamamatay tao. At ayaw nating maulit ang ganong bagay. At dito sa chapter 10 na binasa natin kanina, ay nandito si Pablo, gusto niyang ipakita ang kabulagan ng Israel pagdating sa katuruan ng salita ng Diyos. Ang Romans 10 ay sinasabi nila na chapter pagdating na nagtuturo ng responsibilidad ng tao. Alam niyo, napakaganda po ng punto ni Pablo sa Romans 8 pa lang. Sinimulan niya sa pagsabi na sa isang pangako na pasasabi natin greatest comfort of all. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. At tapos tinapos niya ang chapter 8, nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Grabe, no? Ganito katindi at katatag at maaasahan
ang katotohanan ng justification by faith alone na tinuturo sa Romans. Hindi ka mapapahiya kahit sa oras na haharap ka sa Diyos. Pero alam natin, dahil sa banal ang Diyos at yung puot niyang banal, bawat Hudyo at mga Hentil ay nasa ilalim ng banal na puot ng Diyos, sila ay parurusahan. At sabi ni Pablo sa Romans 3, ang tanging solusyon lamang dyan ay wala nang iba kundi ang pananampalataya kay Jesucristo na nagtubos sa mga makasalanan so that God will be just and the justifier of sinners who have faith in Jesus. That has always been the case. Pagdating dito sa Romans chapter 9, pinakita dito ni Pablo, gusto niyang sagutin yung haka-haka at iniisip marahil ng mga tao, mapagkakatiwalaan kaya namin at masasandalan kaya namin itong doctrine of justification by faith alone? Bakit? Dahil ang Israel, sila'y nagtiwala sa Panginoon, may pangako ang Diyos sa kanila, pero nasan na? Pag tiningnan mo ang iglesia, kung ito ang covenant people of God, bakit sa iglesia mas maraming hentil at konti ang mga Israelita? Nasaan na ang pangako ng Diyos? Kung sasandal kami dyan sa assurance ng gospel, kung sasandal kami sa doktrina ng justification by faith alone sa gospel ni Christ, ipakita mo nga sa amin, paano namin maaasahan gayong ang Israel ay nahulog sila sa daan, ang mas maraming naligtas ay ang mga hentil, hindi ang mga Israelita. So sa madaling salita mga kapatid, pinakita sa Romans 9, para maintindihan natin ang context, sa Romans 9 ang sabi ni Pablo, lahat ng pangako ng Diyos tinupad niya sa Israel. At ang nagmana ng mga pangako na yon, hindi lang ang Israel, kundi ang lahat ng sumampalataya sa Panginoon. Ang ibig sabihin niya, ang mga nagtiwala sa Ebanghelyo, ay kung karamihan nagtiwala ay mga hentil, ibig sabihin, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako, hindi doon sa mga taong hindi nagtitiwala sa Kanya, kundi dito sa mga hentil na nagtiwala sa mga pangako ng Diyos kay Abraham. The Gentiles believed, the Jews did not. At malinaw dito sa chapter 10 ng Romans, pinakita dito ni Pablo ang dahilan o ang rason bakit ang mga Israelita ay wala ngayon sa kalooban ng Diyos. Bakit ang mga nasa loob ng iglesia, ang New Covenant people of God, ay karamihan mga hentil. At alam nyo, sinabi na niya yan sa Romans 9, bago pa umabot ng chapter 10. Ang sabi niya sa verse 30 and 32, ang mga hentil na hindi nagsumikap sa katwiran, ay nagkamit ng katwiran. Sa makatwid ay katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang Israel, nagsusumikap sa katwiran sa pamamagitan ng kautusan, ay hindi nakaabot sa pagsunod sa kautusan iyon. Bakit? Sapagkat di nila pinagsikapan iyon batay sa pananampalataya, kundi batay sa mga gawa. Ang ibig sabihin ni Pablo dito, tingnan niyo ang Israel. Sila ay umasa na maliligtas doon sa sarili nilang pamamaraan at yun yung pagtitiwala sa kautusan. Habang ang mga hentil na mga baboy ang tingin ng mga Hudyo sa kanila, mga walang salita ng Diyos, ignorante sa covenant ng Diyos, pero sila ang nakasumpong ng kaligtasan, sila ngayon ang binisita ng kaligtasan ng Diyos dahil sila'y nagtiwala kay Kristo. Kaya alam nyo mga kapatid, sa ekonomiya ng Diyos, itinalaga niya na hindi lamang ang mga tatanggap ng kaligtasan o yung election, kundi itinalaga rin niya yung paraan, paano maligtas. At paano ang paraan ng pagliligtas? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano magagawa natin ang sumampalataya ang mga hentil na walang alam sa salita ng Diyos, kundi ang mga Israelita na napaka-zealous pagdating sa Old Testament, pagdating sa salita ng Diyos, sila ang hindi nagtiwala. Kaya yung binasa natin kanina na Romans 10 ay actually explanation ng Romans 9:30 to 33 na sa ibang salita lamang na zealous daw ang mga Israelita pero nagpursue sila ng sarili nilang paraan, ang paraan ng pagliligtas sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kautusan. Sabi sa verse 3, because they did not pursue it by faith, but as it were, based on works.
Yan ang makikita rin natin sa chapter 9 verse 32. And then nirefuse nila yung righteousness ng Diyos. At sabi doon sa verse 33 ng chapter 9, sila ay natisod doon sa bato na si Jesucristo. In other words, napakabigat at napakasakit ng mga salitang pinakawalan ni Pablo dito. Ang gusto ipakita ni Pablo ganito, kung tutuusin sa pantaong pananaw, ang mga expected na maligtas ay mga Hudyo. They were considered to be the closest to the kingdom. They were the custodians of the law. They were the covenant nation of God. They were favored na maligtas. Pero sa chapter 10 verse 2, napakatindi ng description na binigay ni Pablo sa kanila na dapat maging seryosong babala ngayon sa ating lahat dito. Sabi doon sa verse 2, sila ay masigasig sa Diyos, ngunit hindi ayon sa kaalaman. Anong ibig sabihin nito? Hindi pa ba sapat ang mga advantages at pagiging zealous nila sa kautusan? Ang sagot ay hindi, dahil tinalikuran nila ang tamang kaalaman na siyang paraan para maligtas, ang paraan kay Jesucristo. Hindi nila natugpuan ang katuwiran mula sa Diyos. Ang katuwiran na nasumpungan nila ay katuwiran mula sa kautusan na imposibleng mangyari at makamit dahil makasalanan ang lahat ng tao dito sa mundo. In other words, sila ay sincero, ngunit sila'y mga mali at mga bulag. In fact, tatawagin sila ni Pablo na ignorante sa katuwiran ng Diyos. Hindi nila talaga tunay na kilala ang Diyos. Dahil ang sabi ng chapter 10 verse 4, because Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. In other words, kahit marami kang alam sa lumang tipan, kahit napakaspursigido mong maglingkod katulad ni Saul, kung hindi si Kristo ang object ng pananampalataya mo, kung hindi mo sinasampalatayanan ang katotohanang ipinangaral ni Jesucristo sa bagong tipan, walang halaga ang lahat ng debosyon mo, kasigasigan, kaalaman bilang isang tao. And this person will just have a commitment but without reflection. Meron siyang enthusiasm pero wala siyang right Christian understanding. In short, ang magiging resulta mo ay panatiko, fanaticism na bulag. And that is the danger of having a theology like the Jewish people, like Saul, without the human responsibility ng pagtitiwala kay Jesucristo. Kaya gusto kong iatid sa inyong mensahe natin para sa anibersaryong ito, a devotion that is passionate and sincere, yet without the knowledge of Christ is dangerous. It is dangerous to everyone else, especially to the people of God. Kung ang debosyon mo maalab, sincero, ngunit hindi nakatingin kay Kristo, hindi nakasentro kay Kristo, hindi ayon sa karunungan ni Kristo, akala mo, pagpapala ka sa iglesia, pero sinasabi ko dito sa inyo, mapanganib ka sa iglesia mo. Mapanganib ka sa mga kapatid mo. Sa Romans chapter 10 verse 1, nilinaw na kagad ni Pablo na wala siyang masamang tinapay sa mga Israelita kasi ba naman, sasabihin niya, mga Israelita hindi naligtas, konti lamang, pero karamihan hentil. Baka pagkamalan siya na anti-Jew, kaya agad niyang sinabi, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang dalangin ko sa Diyos ay alang-alang sa kanila, sila ay maligtas. Ay, ganito rin ang sabi niya sa chapter 9. In-express niya na gusto kong maligtas ang mga Jewish people. But what is the problem of the Jewish people? Ang mga Jewish people, mga proud. Dahil alam nila mayroong Old Testament sila, may alam sila sa theology, alam nila si Moses, alam nila si Abraham, meron silang propeta. Sasabihin nila sa sarili, hindi kami pwedeng magkamali. We have the right theology, kaya kami naging masigasig. Pero sabi ni Pablo, kung wala si Jesucristo bilang end, bilang fulfillment, bilang kaganapan, kaustuhan ng iyong karunungan, mapapawalang saysay yan bilang ikaw ay matuturing na isang bulag. Sana mga kapatid, ang mensaheng ito ay magpaalala sa atin na si Jesucristo hindi lamang tagapagligtas natin,
siya din ay pinagkaloob ng Diyos, di lamang object of our faith, but also the controller of our zeal. Siya rin ang nagbibigay kahulugan sa iyong sincerity at sa iyong pagiging maalab sa gawain ng Diyos. May dalawang tinuturo sa atin dito sa passage na ito na gusto kong banggitin. Una, sincerity without truth is dangerous to any man. And number two, ignorance of Christ is being rebellious before God. So tingnan natin yung una. Sabi doon sa verses 1 to 2, sincerity without truth is dangerous to any man. Sabi niya doon, verse 1, brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved. For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. Kung titingnan niyo po dito sa verse 2, ang sinabi doon ni Apostol Pablo ay nagtetestify siya ng unbelievable zeal of the Jews when it comes to their belief in God. Mainit sila, marubdob, masigasig. Alam niyo po sa Romans 3, binanggit ni Pablo na napakaraming pagpapala at mga advantages ng mga Hudyo na sinayang nila. Sabi sa Romans 3, 1 to 2, ano ang kalamangan ng Hudyo? Napakarami. Ang una sa lahat, pinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. At dito sa Romans 10, sinabi niya, yung aral na yon, hindi nila dinala doon sa tamang kalalagyan. Hinawakan nila yung aral, pero hindi nila nakita yung pinaka-meaning, significance, at yung point. Nung tinignan nila yung kautusan, hindi nila nakita yung direksyon na pupuntahan ng kautusan. Na ang kautusan pala ay nagre-reveal ng pagkamakasalanan at hindi nagliligtas. Nung nakita nila yung Exodus, pinapakita pala doon na ganito ang pagliligtas ng Diyos. Na pag dumating ang Messiah, ganito ang gagawin niya. Nung nakita nila yung mga milagro sa ilang, hindi nila nakita yon bilang biyaya at kahabagan ng Diyos. Nakita nila yon para rason, para magmayabang. Kaya alam nyo, sinabi niya dito na yung zeal, ito yung zeal na ginamit ni Pablo nung siya'y Pariseo. Alam niyo po yung Philippians 3:6? Sabi ng Philippians 3:6, as to zeal, a persecutor of the church. In other words, sinasabi ni Pablo dito, sino ba pinakamagandang example ng Jewish zeal? Walang iba kundi si Pablo. Siya, sumugod sa mga ibang bansa para pumatay at gawin ang misyong inaakala niyang galing sa Diyos. It's the same energy. Alam niyo yung Greek word po ng zeal or yung pursue, yung nag-pursue siya ng mga tao na yon. Ang ibig sabihin nun ay yung enthusiasm niya napakatindi. Gusto niyang habulin ng mga tao na hanggang sila ay mapatay. Ganito ang uri ng zeal na tinutukoy ni Paul patungkol sa mga Hudyo. This only proves the point sa chapter 10 verse 2 na ang zeal, yung kasigasigan ng mga Israelita, hindi according sa knowledge. In other words, sincere sila, may debosyon sila, pero hindi sila tama. Mali ang kanilang paniniwala. At sabi ni Pablo dito, ganito ang nangyari. Misplaced ang sincerity at devotion nila. It's wrong. Why? Because they stumbled upon Christ. Nung dumating ang Messiah, hindi nila sinampalatayanan. Pinaniwalaan nila ang kautusan, sapat na ito. Basta tapat ako sa kautusan, maliligtas ako. They rejected the Messiah that was sent to them and they insisted on works. Clearly, this is not simply a mistake that you can overlook. Sabi ni Pablo dito, this is a testimony of the danger of zeal without knowledge. At mga kapatid, may prinsipyo ito na tinuturo sa atin. At ito yung gusto kong gawing puntos dito. Sincerity and earnestness in religion is only good when controlled and tempered by truth. Ang sinseridad at ang kasigasigan sa paglilingkod sa Diyos ay mainam lamang kung ito ay kontrolado ng katotohanan. Alam niyo po, ang Christianity, isa siyang religion of sincerity. Tama? Hindi pwedeng maglingkod tayo ng walang sincerity. Sincerity is a virtue that is so good.
Christianity is not Christianity without sincerity because our religion is born out of the sincere love of the triune God to save sinners. At tayo, inaasahan tayo maging sincere sa paglilingkod natin dahil ang Panginoon natin, minahal niya tayo, sincere siya sa pagmamahal. Hindi napilitan ang anak ng Diyos na mamatay sa krus ng Kalbaryo. Talagang ibinigay niya ang buhay niya, sincere siya sa atin. At ito yung inaasahan sa atin pag tayo naglingkod. But having said that, mga kapatid, sincerity is not enough. Passion is not enough. Enthusiasm is not enough. These things are simply fire. Pwedeng magbigay ng init ang sincerity at ang enthusiasm at ang passion sa isang nanlalamig na puso, pero pwede ring sunugin ng init na ito ang paligid niya kapag hindi ito nakontrol. Sa Kristyanidad, mahalaga ang sincerity, pero may mas mahalaga sa sincerity. Ito ang katotohanan. It is the truth that controls the fire in order to temper it, para mas maging kagamit-gamit. Kung gusto mo na magsiga, dapat control mo yung apoy. Pag nagsiga ka, para yung kalat masusunog, pero pag hindi mo na control yon, pwedeng masira at masunog yung buong bahay. Hindi ka nakatulong na defeat yung purpose at yung intention mo. Ganito rin ang Kristiyano na masigasig, zealous siya, pero hindi nakatuon kay Kristo. No matter how sincere the Jewish were, kung wala ang knowledge or true knowledge, it's just a waste. Imagine the Jews, gumigising ang mga Hudyo hanggang ngayon, araw-araw, dinadasal po nila yung Shema. Yung the Lord our God is one sa Deuteronomy 6. Nag-aalay sila sa kanilang sa Wailing Wall. Hindi sila kumakain ng bawal na pagkain. Napakaraming ceremonial laws ang kanila sinusunod. But you see, no matter how sincere they are right now, they will only end up away from God and as enemy of God simply because their sincerity and passion is not according to knowledge. It's not according to Christ. Kaya hindi nila matanggap ang claims ng gospel ng Christianity. Sinasabi ng mga Hudyo, sila ang mga physical na lahi ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Mga baboy lang nga ang tingin at mga aso lang ang tingin nila sa ating mga hentil. Tapos sasabihin nyo, kayong mga Kristiyano, i-etsapwera nyo kami. But you see mga kapatid, that is the plain truth of the grace of God. Tama? Ang grace ng Diyos, it accepts even the worst kinds of people, ang mga hentil. Walang kaalam-alam sa Old Testament, sila yung tinanggap ng Diyos, mga aso sa mata ng mga Hudyo. Yan ang grace, tinatanggap ng Diyos, even the worst kinds of people. Pero ito yung double-edged sword na hindi nakita ng mga Hudyo. The grace of God also rejects even the best kinds of people if they do not have Christ. The best of people, kung titingnan mo sa pagkaalam sa salita ng Diyos, ang mga Hudyo, but without zeal and truth, one will never be saved, but will only bring himself to the dangers of hell and judgment. Pero alam nyo, kapag meron kang zeal, wala ka namang truth, mas mahirap. One brings himself in danger and also other people around him. In the worst case scenario, kung kasigasigan lang at hindi ka tempered ng truth, pwede kang maging terorista. Like what Paul did. Si Paul masigasig niya, pero pumapatay siya ng tao. Yung mga taong naniniwala sa paniniwala nila, kailangan nilang i-hijack ang plane, tapos patayin nila ang mga tao na yon. Sa paniniwala na pinaglilingkuran nilang Diyos, they are blind fanatics. At ganito ang maaaring kalabasan natin. Magiging dangerous ang sino man na walang katotohanan at puro kasigasigan lang ang meron. Pagdating po kasi mga kapatid sa pananampalataya, kailangan hindi lang yung init ang meron ka. Kailangan din ng liwanag. Kung isipin nyo, kung meron kayong sasakyan na napakaganda, brand new SUV, o kaya naman luxury car, napaka-impressive, talagang hanep, expensive ang iyong sasakyan. Pero isipin mo kung wala siyang headlights. Magagamit mo ba siya paggabi?
napakalakas ng makina, napakatindi ng kanyang magagawa. Malayo mararating niya, pero pagdating sa gabi, walang silbi. Magiging danger lang siya sa daan kung wala siyang headlights. Hindi maaari na masyado lang tayong powerful at turbo yung ating mga makina sa puso, pero hindi tayo nag-shed ng kaliwanagan. At ito ang isang tao na puro passion at init lamang pero walang liwanag. Useless ito most of the time, lalo na paggabi. Kaya gusto ko kayong hamunin, i-challenge. Let us evaluate our zealous passion and sincerity if they are emanating from a conviction of truth. Maganda palang sincerity. O din gawin na lang natin, siguraduhin natin yung ating sincerity nag-emanate mula sa conviction ng katotohanan. Ito ang problema ng maraming church ngayon. We have celebrated sincerity and good motive sa lahat ng aspeto ng buhay. And we always console ourselves at ang iba. Alam mo, maganda naman ang intention mo. And then we justify even yung actions natin. The problem with this is that hindi ito ang katotohanan. Hindi mo ito ina-apply sa sarili mo. It doesn't matter kung gaano ka ka-sincere na meron kang LBM. At dahil sincere ka, inumin ko na lang ay yung juice na fiber. Gagaling ako dahil naniniwala ako na ganito. Kahit gaano katindi ng paniniwala, I think hindi gagaling yan at mas lalo lang, ma-worsen. Imbes na diatabs ang iinumin mo. Kahit gaano ka ka-sincere sa pagmamaneho mo na nagmamadali ka at sasabihin mo, basta ako, tingin ko, maingat naman ako at ganito, hindi ako nagkakasala, nagkakamali sa sobrang bilis ko, basta okay lang ako. Hindi ang speedometer or yung speed gun pa rin ang magdedetermine. Mga kapatid, ganito ang nangyayari sa ating ministries. Napakaraming mga reform, Calvinists, napakamasigasig, pero hindi na nakokontrol ng katotohanan. Marahil marami din ang mga nasa kabila na mga tao sa ibang camp na masigasig sila, pero dahil wala silang katotohanang dala, sila ay nakakapanlin lang. Makikita natin ito ngayon sa mga kulto, napakamasigasig, pero ano nangyayari sa kanila? Ang dami nilang nalilid sa kamalian. Ang sabi ni Calvin, zeal without doctrine is a sword in a lunatic's hand. Ang kasigasigan kung walang katotohanan, para daw siya na blade, para daw siyang sandata sa isang kamay ng hindi na may sayad sa kanyang o may problema sa kanyang pag-iisip. Masyado ka lang mainit, pero wala kang ilaw. Kaya mga kapatid, maging New Covenant believer and minister ka, na balanse dapat ang tingin mo sa importansya ng katotohanan at ng kasigasigan. Ang Panginoong Hesus, ang halimbawa natin dito, meron siyang liwanag, meron din siyang init. Kaya niyang magtaboy ng mga sumasalaula sa house of prayer para hindi ito maging den of thieves. Pero kaya din niyang sabihin, I am gentle and lowly of heart. Dumating si Kristo hindi lamang para iligtas tayo sa ating kasalanan, kundi pati sa ignorant ministry o sa pagiging kalus at insincere at hypocritical na ministry. Di pwedeng magsabi na, masigasig ako ngayon, pastor, kukunin ko yung microphone, ako na lang magsasalita. Minsan, nung early years na ministry namin sa San Simon, may isang ministry doon na parang pawala at gusto nila na i-shoulder namin. Pero, nung ikukunin na namin, biglang dumating yung dating leader at ito yung mga grupo na hindi naniniwala sa structure ng leadership. Walang mga brother lang, walang pastor. Tinanong yung aming pastor, papaano kung sakali, sige, bibigay namin ng Bible study o ministry sa inyo, what if kung merong isang kapatid dito na kinausap siya ng Holy Spirit at sinabi niya siya ang magpipreach. Kahit ikaw nakaschedule pastor na magpreach, anong gagawin mo? Hindi mo ba pagbibigyan kung kinausap siya ng banal na Espiritu at masigasig siya, meron siyang ganung fire? Sabi ng aking pastor, ay hindi pwede. Ako yung nakaschedule, ako yung mangingara, may structure. Ay hindi po pwede yan. Kailangan kung sino ang kinakausap ng banal na Espiritu. For sure, naniniwala tayo lahat
nangungusap ang banal na Espiritu sa atin. Pero hindi pwede na lalabagin natin ang structure na binigay ng iglesia, ng Diyos sa iglesia. Hindi pwede na masyado tayong masigasig na hindi na according sa knowledge at hindi na according sa katotohanan ng ating sinasampalatayanan. Kaya hindi tama ang ganung bagay. On the other hand, hindi rin tama na alam natin ang katotohanan, pero wala tayong kasigasigan. O kaya naman, masigasig ka, pero ang katotohanan, wala sa tamang lugar. Minsan ako ay isang audience sa isang funeral service, sa isang church. Yung nangangaral, siya yung masasabi mong hell and fire brimstone preacher. Alam nyo sa mensahe na dapat magbigay ng comfort dahil namatay yung member doon sa church, ang narinig namin, pinagalitan niya kaming lahat sa aming impiety, disobedience, at failure na magbigay ng tithes. Sa funeral. Talagang galit from start to finish. I was there. This is not a story I heard. This is a story of mine. He even bragged sa mga visitors na sabi niya, kung hindi niyo gusto mga pinagsasabi ko, and he said this, and he said that in microphone, go to hell. Sabi ko, this is not the spirit of New Testament ministry. This doesn't sound like a preacher. This sounds like a jihadist. Sa ministry ng New Testament, kailangan may pagbabalanse. Kailangan renewed ang minds, pero kailangan zealous ang hearts. Hindi po pwede na puro isip lang tayo, karunungan lang tayo, pero wala yung puso nating nagmamahal at masigasig. Kailangan panalangin natin sa Diyos, iligtas tayo na, alam nyo yung figure stick, yung figure stick ng tao, yung pag nag-drawing ang mga bata, pati ako, yung ganun, tapos yung ulo ang laki. At ganun ang maraming mga Kristiyano. Malaki ang ulo, pero napakapayat ang paa at yung kamay. Hindi po pwede ang ganun. Si Jonathan Edwards, nung siya ay nangaral sa isang ordination sermon, may inordain silang bata, magpapastor, sinabi niya doon, kung ang isang ministro daw, meron siyang liwanag pero wala siyang init, at may entertain daw yung mga tagapakinig niya ng learned discourse with a savor of the power of godliness or any appearance of fervency of spirit and zeal for God and the good of souls, magagratify lang daw yung itching ears at mapupuno lang yung heads of his people with empty notions, pero hindi daw ma-reach ang kanilang mga puso kung liwanag lang pero walang heat. Pero sabi niya, on the other hand, kung puro intemperate zeal, vehement heat without light, he will be likely to kindle an unhallowed flame in his people and to fire their corrupt passions and affections, but will make them never the better nor lead them a step towards heaven. So bilang pastor ako pala, hindi pwede palang mainit lang ako pero hindi ako nagpapaliwanag. Hindi kayo makakaintindi ng sinasabi ko, puro galit lang, sigaw lang na sigaw. Pero on the other hand, hindi pwedeng puro liwanag lang pero wala yung heart, wala yung passion. We need both heat and light, burning and shining, deep but caring, not an either or but and both end. So, gusto ko rin na manawagan, lumapit ka kay Kristo ngayon, sino ka man. Si Kristo ang perfect example. Kung ikaw ay zealous, ngunit wala ka kay Kristo, ang sabi ni Pablo, katulad ka ng mga Hudyong bulag, na nakakapaso, ngunit masasayang lang ang buhay mo. Napaka-best mo siguro sa zealousness, ngunit nire-reject mo si Kristo, ikaw ay magiging powerful force sa kaharian ng Diyos kung meron kang Kristo, meron kang karunungan, kaliwanagan, meron ka ding init sa puso mo. Pwede kang maging zealous kung ikaw ay may Jesucristo. On the other hand, kung ikaw ay miyembro dito, dati nung hindi ka member ng BBCC, masigasig mo nung hindi ka naniniwala sa five solas, nung hindi mo pakilala ang Diyos na wala kang big God theology noon,
Napakamasigasig ko, pastor. Labas ako ng labas dyan sa daan. Talagang kahit sino kinakausap ko. Pero bakit ngayon? Para akong nanlamig. Parang kung kailan mas marami akong katotohanang nalaman, parang naging mas tamad ako ngayon at kulang yung puso ko na lalamig. Kasama na ba ako, pastor, sa tinatawag nilang frozen chosen? Isipin mo to, maging zealous ka. Kung meron kang katotohanan, bakit natin hinahayang mas mainit at mas passionate ang mga false teachers, ang mga deceive at ang mga misled? Kung meron kang katotohanan, sila wala. Di ba dapat tayo ang mas passionate pagdating sa katotohanan ng Diyos? Nasaan na ang zeal ng Panginoon na nagko-consume sa'yo dati? Baka wala na. Baka consume ka na ngayon sa mga trivial na bagay. Dati yung iba, we are moved by the truth, by the big ideas and by the big things. Now, hindi na tayo ganun namumove sa mga bagay na ito. Kaya maging babala ito sana sa atin. Alam niyo mga kapatid, ang kinikilalang pinaka-powerful sermon na ipinangaral ng medieval age ay ipinangaral noong November 27, 1095. At ipinangaral ito ni Pope Urban II. At ang nakilalang sermon na ito sa pangalang Deus Vult. God wills. God wills it. Kung napanood nyo yung pelikulang Kingdom of Heaven, ito yun. Nang sinabi ni Pope Urban sa kanyang fiery sermon na God wills it na kubkubin natin ang Jerusalem at kunin natin bilang mga Kristiyano at itong pinagmulan ng tinatawag na crusade. And in the name of God, and in the name of that preaching ni Pope Urban II, napakaraming mga crusaders ang pumunta sa Jerusalem, pinagpapatay at ginahasa ang mga babae sa mga dadaanan nila, and thinking okay lang ito dahil ginagawa naman nila ang kanilang mga plano na ayon sa preaching ni Pope Urban II. Nakita ninyo, pwede pala tayo na masigasig natin sa isang bagay kung walang tama at walang katotohanan, pwede tayong maging pinakamasasamang mga halimaw sa mundong ito. Ikalawa, ignorance of Christ is being rebellious before God. Sa verses 3 to 4, makikita natin dito ang sinasabi ni Pablo, for being ignorant of the righteousness of God and seeking to establish their own, they did not submit to God's righteousness, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone believes. Now, medyo mag-iingat tayo dito dahil ano ba ang ibig sabihin ng verse 4? Debated ito throughout history. What does telos or yung end? Si Christ daw ang end ng kautusan. Now, meron dito ako na 4 na isinulat na posisyon pag tinanong mo ang mga theologians. Ano bang ibig sabihin na si Kristo ang siyang kahustuhan, kaganapan, is the end sa Tagalog, siya ang kinauuwian ng kautusan. Now, siguro sabihin ko na lang na ganito, ano man na maging position mo dito, ang pareho nating mapagkakasunduan dito ay si Jesucristo, siya dapat ang kahahantungan ng pananampalataya ng lumang tipan. Ito yung sinasabi niya. Ang mga Hudyo, meron silang Old Testament. Alam niyo naman po, ang mga saints sa New Testament, ang Bible lang nila yung Old Testament, di ba? Wala pa yung New Testament, di pa kompleto. Ang mga Hudyo, ito yung problema nila. Nung binasa nilang Old Testament, hindi sila napunta kay Kristo. At ito yung sinasabi ni Pablo. Dapat pag binasa mo ang Old Testament, ang makikita mo ay si Jesucristo. Ang sentro ng Biblia, from Genesis to Revelation, ay si Jesucristo. At ito yung sinasabi niya, Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Na nung dumating ngayon si Kristo sa panahon nila, ang sabi ni Pablo, dapat ganito mangyari. Dapat naging malinaw na sa inyo, nung dumating si Kristo, ito pala yung sinasabi ng lumang tipan. Ikaw ang sasampalatayanan namin. Ikaw ang direksyon at pinupunto ng lumang tipan. Pero nung nakita nila si Jesucristo dumating sa kanila, ano pong ginawa nila kay Christ? Sinampalatayanan ba nila o nireject nila? Nireject nila si Kristo. Kaya sabi doon sa verse 33 na chapter 9, naging stumbling stone. Naging stumbling block si Kristo.
Dapat nung dumating si Kristo, ito pala yung kinahantungan ni Moses. Ito pala yung pinupunto ni Abraham. Ito pala yung pinupunto ng lumang tipan. So therefore, si Kristo, nung nakita nila, tinanggihan nila. Ang tawag dito ni Pablo, sabi niya sa verse 3, they were ignorant of the righteousness of God, seeking to establish their own. Ano sabi? They did not submit to God's righteousness. Alam niyo po ang ibig sabihin doon? Nagrebelde sila doon sa revelasyon ng Diyos. Nagrebelde sila. Tinanggihan nila yung paraan ng Diyos. Kasi pag binasa niyo to, pag nakita mo yung mga Hudyo, ay, kawawa naman ang mga Hudyo, di nila kilala si Kristo. Hindi, sabi dito sa verse 3, hindi ito parang ignorante lang sila. Hindi ito parang hindi nila naintindihan. Naintindihan nila. Pinilit lang nila yung paraan nila. Pinilit lamang nila yung paraan nila na nagtitiwala sila sa kautusan kaysa sa Mesayang pinadala sa kanila. Hindi ito parang biktima sila, nakawawa naman sila. Malinaw sa kanila ang pinaliwanag, pinangaral ni Kristo na ang salvation ay by faith alone in Christ alone. Nabasa niyo na po ba ang Galatians? Yes. Ano sabi na chapter 3 verse 1? Sabi doon ni Pablo, no? O foolish Galatians, who has bewitched you? Alam niyo yung salitang bewitch? Ginayuma. Tingnan niyo si Pablo, no? Yung frustration niya gumagamit. Sinong gumayuma sa inyo? Sinong nangkulam sa inyo? Bakit ganito sabi niya? Sabi niya sa verse 1, it was before your eyes that Jesus was publicly portrayed as crucified. Alam niyo ibig sabihin niya doon? Si Kristo daw, sinong gumayuma sa inyo? Kasi si Kristo before your eyes, He was publicly portrayed. In other words, ang gamit dito na Greek ni Pablo, nung si Kristo pinangaral siya, hindi siya yung parang alam mo yun, yung Da Vinci Code, may cryptic message na napakahirap malaman. Nung pinangaral daw si Kristo, He was publicly portrayed. At ang Greek na ginamit ni Pablo dito, para daw siyang poster. Para yung kanina yung announcement nyo, napakalaki. Pinicturean ko nga, ang ganda ng kita, napakalaki. Ganun daw ang ginawa ni Kristo at ng Diyos. Nung dumating si Kristo, malinaw, salvation by Christ, by grace through faith alone, in Christ alone. Hindi to something na tucked away lang sa iilang pahina ng Biblia. Si Kristo'y malinaw sa mata ng mga Hudyo, pero ang mga Pariseo, anong ginawa nila? Ayaw ka namin. Gusto namin yung paraan namin kasi mas madali ang paraan namin. Mag-check lang kami, nagawa ko to. Pero kay Kristo, papatayin mo yung sarili mo. You will say, Lord, di ko kayang iligtas sa sarili ko. Nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. Sumasampalataya ako sa tanging dugo at katwiran mo. Mga kapatid, ang sinasabi dito ni Pablo, ang pananampalataya dapat natin, hindi lang tama, nakasentro kay Kristo. At yun ang point. No amount of theological knowledge and religious practice can replace Christ in relating to God. Hindi pwedeng ipalit si Kristo. Hindi pwedeng nasa gilid lang si Kristo. Hindi pwedeng si Kristo nasa likuran. Si Kristo dapat nasa gitna siya para ang karunungan mo tama, biblical, at ang kasigasigan mo ay tama sa mata ng Diyos. Ang mga Israelita, they had everything. Knowledge, privilege, and a superior form of righteousness over all the people on earth. Pero sabi niya, nothing is like the righteousness that Christ gives. Perfect ang righteousness ni Christ. Ito lamang ang sacrifice na acceptable sa Diyos. Ito lang yung katuwiran na tatanggapin ng banal na Diyos. Ang righteousness ni Christ, it's so distinct na hindi lang sa kasalanan tayo maliligtas, pati sa pag-establish ng sarili nating katuwiran. And this also tells us, si Christ lang dapat ang object ng ating faith, ang end ng ating faith, ang goal and fulfillment ng ating faith. Ano yung ginagawa natin sa worship natin? Sa worship natin, dito sa BBCC, what did we do? And what do we do right now? We hear the word, we pray Christ, we pray the word, we sing the word. Yun ang ginagawa natin. We see the word pag tayo'y naglo-Lord's Supper. Pag may sacraments tayo.
At ganun ka-central si Christ sa ating pananampalataya. Ito ang Kristyanidad. Ang Kristyanidad hindi lang karunungan ng salita ng Diyos at alam mo ang Genesis to Revelation. Ang Kristyanidad hindi lang katulad ng mga Hudyo na bihasa ka sa salita ng Diyos sa Old Testament pero si Kristo ay hindi ang pinakasentro ng pananampalataya mo. Higit pa sa kaalaman, practices, tradition, ang buhay ng iglesia ay si Kristo. Siya ang sentro. Siya ang ating atmosphere. Siya yung hininga natin. Last year, nagpunta po kami sa Bohol, nag-conference kami doon. At syempre, may side trip. Nakapunta kami sa Baclayon Church. Medyo mahilig ako sa history. At nung na-enjoy namin, lalo na ako yung Baclayon Church, napaka-fascinating na tinayo siya sa mga corals, talagang egg yolk. Pero mas na-fascinate ako nung pagpasok ko doon sa interior ng church, Catholic Church. Kahit alam ko na kung ano yung makikita ko doon, na-shock pa din ako. Bakit? Yung church po, punong-puno ng paintings, punong-puno ng mga imahe ng mga santo, at makikita mo sa wall, ay sa ceiling, may painting ng mga, punong-puno yun. Punong-puno. At alam niyo ang mensahe ng Catholic Church, bakit punong-puno sila? Imahe, Mary, lahat, rosaryo, painting. Ito yung pantulong mo para sa pananampalataya mo kay Kristo. Mediatrix si Mary at lahat. Kumpara mo to sa sinend na picture ng kaibigan ko na pumunta doon sa Switzerland, nakapasok siya sa church ni John Calvin, at nung pinicturean niya yung church ni John Calvin, ang central doon sa fixture, mga upuan at pulpito. Na pagpapakita ang protestanting pananampalataya nakasentro sa pangangaral ng salita ng Diyos kay Kristo sa mga taong nakikinig sa kanyang salita. Ang ibig sabihin dito mga kapatid, sabi ng mga theologians, intentional ang difference na ito. Ang mga Katoliko, naniniwala sila sa mga elaborate na liturgy, habang tayo mga Protestante, kinakanta natin ang salita ng Diyos, pinapanalangin natin ang salita ng Diyos, pero lahat ng ito nakadirekto kay Kristo. Wala sa mga santo, wala sa mga ibang mga bagay. Kaya ang challenge ko sa inyo, cultivate a childlike faith in Christ as your greatest act of submission to God. Gusto mo mag-submit sa kalooban ng Diyos? Gusto mong matupad ang kalooban ng Diyos sa'yo? Si Kristo, wag mo lang siyang gawing tagapagligtas mo. Gawin mo siyang sentro, gawin mo siyang controller ng passion mo. Always go back to the cross. Always go to Christ. Hindi ka maliligaw sa Kanya. Ito ang standard mo, hindi lang sa pagliligtas. Ito rin ang magiging standard mo sa paghahanap mo ng iglesia at ng mangangaral. Kung ang iglesia mo kahit punong-puno ng salitang reform, pero hindi na si Christ ang pinapangaral. Kung ang iglesyang yan punong-puno ng Bible, pero hindi na si Christ ang pinapangaral, layuan mo ang iglesyang yun. Pero ang iglesia na si Kristo ang laging bukang bibig ng mangangaral, na ito ang pag-asa ng iglesia, ito ang magiging patakaran mo para mamili at magkaroon ng iglesyang naglululhati sa Diyos. Ito rin ang patakaran mo sa iyong relasyon. Mag-aasawa ba ako ng isang tao na hindi ako nilalapit kay Kristo? Nilalayo niya ako. Hindi sapat na ikaw ay binibigyan lang ng librong binabasa o theology pinagdedebatian. Si Kristo dapat ang sentro at atmosphere ng relasyon na yan. Christ-centered at gospel culture ang dapat manaig sa ating mga iglesia. Ito ang pamantayan sa pagtatrabaho at kahit anumang bagay. Nagiging kawangis ko ba si Kristo? Ito ang hahanapin mo sa pag-aaral mo ng salita ng Diyos sa Old Testament, sa New Testament. Ang lahat ba ng bagay ay kinahantungan sa kay Kristo? Alam niyo, marami po na nadadapa at natitisod kasi minsan sumusobrang pagtingin natin sa ating mga leader. Masyado tayong nakabase sa mga pastor. Ang mga pastor minsan, ayaw naman nila ng celebrity culture, pero mga miyembro minsan, nagkakaroon tayo ng celebrity na style ng paghanga sa ating mga mangangaral. Huwag kang maging tulad sa mga Hudyo, nagmamatigas at pinipilit ang sarili nilang paraan. Lumapit ka kay Kristo. Bow down to the gospel of Jesus Christ.
At sa inyo po na mga miyembro ng BBCC sa inyong church anniversary, magandang paalala ang anniversary ito na patuloy at i-continue ninyo na mag-bow down sa gospel ni Jesucristo. Ang gospel ni Christ, hindi lang siya ang paraan ng kaligtasan, siya rin ang paraan how to have a Christian life and also how to have a church life. Christ centrality. At kung kayo ay matagal nang naglilingkod dito, nakita nyo siguro, ang church na to, for sure, di ko man alam, di ko nakausap ang pastor nyo, marami kayong napagdaan ng problema. Nagkaroon kayo ng conflicts marahil, sigalot, napakahirap. Kung titingnan ninyo yon, hindi naman testamento yon ng katapatan ng Diyos na yung inyong mga kasalanan at yung kakulangan, nakikita. Pero testamento yon ng kahinaan nyo. Pero tingnan nyo, umabot po kayo ng 38 years. Ang pag-abot nyo ng 38 years, ang preservation na yun, testamento yun ng biyaya ng Diyos. Pagpapakita na ang iglesyang ito, kung tao ang nakasentro, matagal na marahil na wala. Pero dahil nakasentro kay Kristo, pwedeng umabot pa ito ng maraming mga taon. Ipagpatuloy nyo po ang bagay na ito. Sabi ni Paul Washer, I hate pastors who say you have everything good except Christ. Sabi ni Paul Washer, no, without Christ, you have nothing. Sa mga magulang dito, marahil mabubuti ang inyong mga anak, pero sa inyong mga anak, dinadala nyo ba si Kristo? Maaring proud tayo, lumaki yan sa Sunday school, lumaki yan sa iglesia, di yan marunong magmura. Pinagmamalaki natin, masipag yan, mabait na anak, everything except one thing. They do not have a personal relationship with Christ. Make sure mo that the best gift that you can give to your children ay ang knowledge ng Panginoong Hesus. At kung nandito ka ngayon, alam mo wala kang pag-asa sa buhay na walang hanggan, di mo nakikilala si Kristo, marahil may alam kang katotohanan, pero masyado kang passionate sa kamalian mo, pero hindi katotohanan ang hawak mo. Si Jesucristo ang siyang pag-asa mo. Dumating si Jesus, hindi lamang para tayo bigyan ng mabuting halimbawa. Dumating si Jesus para tayo ay sagutin ang ating mga kasalanan sa Diyos. Siya ang sumalo sa ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Lahat ng ating mga ginawa, ang lahat ng ating mga atraso sa Diyos, pagdudusahan natin sa impyerno or makahanap tayong magiging kahalili. Si Jesus yun. Anong dahilan? Bakit di ka lumalapit kay Kristo? Masama bang Panginoon si Jesus? Hindi siya masamang Panginoon. Napakabuti niyang Panginoon. Lumapit ka sa Kanya. At kung ikaw ay Kristiyano ngayon, sino ang nag-e-end? Sino ang nagiging fulfillment ng buhay mo? Sana si Jesucristo. Ang mga Puritans, meron kaming paborito na painting nung Puritan age na sumikat. Doon sa painting na yon, nakalagay ang kamay at isang tinapay. Hindi ko alam kung Parpan Bakery. May hawak na tinapay yung kamay at ang nakasulat, isang panalangin o isang phrase, ang sabi niya, I have Christ and this bread too. I have Christ and this bread too. Which means, meron na akong Kristo, pero may tinapay pa ako. Bonus na lang to. I have Christ, kompleto na ako, okay na ako. Pero binigyan pa ako. Hindi lang siguro ng tinapay, yung iba sa inyo may bakery, meron pa kayong oven, meron pa kayong magandang buhay, meron pa kayong pamilya, may mga anak kayo, may trabaho kayo. Meron kayong iglesia. Napakabuti ng Diyos sa inyo. Kaya sana wag nating kalimutan na sa lahat ng kabutihan na ito, hindi tayo maging katulad ng mga Hudyo. Tumingin tayo kay Kristo, ang end, fulfillment, ang point ng lahat ng mga bagay. What this blind and dying world needs ay isang Kristiyano na punong-puno ng knowledge ni Christ, pero may passion sa puso niya sa iglesia, sa mga bagay na banal at sa kaluluwa ng mga makasalanan.
Tayo manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa inyo. Salamat, Panginoon. Niremind mo sa amin ang pangangailangan na meron kaming balancing bagay sa Christian life, na may renewed minds kami, meron din kami dapat zealous hearts. Huwag mo kaming hayaang maging tulad ng mga Hudyo na meron silang kaarunungan, kasigasigan, pero hindi according kay Christ. At sa huli, sila ay lumagpak doon sa paraan ng Diyos. Huwag mo kaming hayaan na maging ganun. Gawin mo kami, Panginoon, ng mga tao na merong katotohanan na si Jesucristo ang tagapagligtas at Panginoon namin siya, na meron kaming pag-asa ng buhay na walang hanggan, na binalutan kami ng katuwiran niya. Pero nawa, huwag mo ring hayaan kami walang kasigasigan. Magkaroon kami ng balanse na bagay dito. If we are renewed in our minds, then Lord, give us zealous hearts. And Lord, nawa, sa lahat ng itong pagpapalang binibigay mo sa amin, ang aming pananampalataya nakatuon lamang kay Kristo. Ilayo mo ang BBCC sa apostasy. Ilayo mo ang BBCC sa mga masasamang mga bagay na nakikita namin ngayon sa mga iglesia. Lord, preserve mo ang iglesyang ito na manatiling asin at liwanag dito sa baliwag. At nawag gamitin mo ang bawat isa sa kanila mula sa kanilang mga pastor, mga diakono at mga ministry leaders at mga members na tunay maging tapat sa inyo, na balansihin at mag-maximize ng kanilang karunungan, katotohanan, ngunit may puso na marunong magmahal at magparaya sa iba at mahabag at maging mabiyaya. Salamat sa 38 taon ng inyong kabutihan, biyaya at kahabagan. No, dumami pa ang mga taon na ito, sapagkat ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.